maalis. Lahat kami, nagkatinginan, nagkakilabutan. Ang balahibo ko parang gustong tumayo mag-isa, pero hindi pa doon natapos. Ivy, tawag ni Grace sa akin. May babae sa likod mo. Nakatayo lang siya. Napatayo ako. Napalingon. Wala akong nakita. Grace, huwag kang ganyan. 3:00 na. Magla-lunch break pa tayo. Pilit kong pinapalakas loob ko. Pero seryoso pa rin ang boses niya. Ivy, may puno ba sa likod ng bahay mo? Yung malapit sa bintana sa kanan mo? Kinabahan na talaga ako. Kasi oo, may malaking puno ng mangga sa mismong likod ng kwarto ko. Palagi ko pa nga yang natatanaw sa tuwing nagkakape ako bago mag-shift. Hindi na kami natuloy sa lunch break. Lahat kami natulala. Tahimik ang call hanggang matapos ang break. Wala nang gustong mag-off cam. Lahat alerto. Lahat natatakot. Kinabukasan, hindi na ako nagdalawang isip. Bumili ako ng asin. Tinapunan ko ang paligid ng bahay, lalo na yung puno sa likod. Nagdasal ako. At simula noon, hindi ko na rin piniling mag-on cam kung hindi kailangan. Pero minsan, kapag 10 oras ng gabi, nararamdaman ko pa rin na parang may nakasilip sa bintana ko. At sa tuwing naaalala ko ang sinabi ni Grace, hindi ko mapigilan ng manginig. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino o ano ang nakita niya sa likod ko.